Nagsisimula ang pelikula kay Rujo, ang pinuno ng Shinsek Gang, na nakikipaglaban kasama ang kanyang tauhan na si Liang laban sa Hoto Gang na pinamumunuan ni Zhao, isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Layunin nilang pigilan ang kaguluhang idinudulot ng grupo ni Zhao sa lungsod. Nais ni Zhao na maging pinakamakapangyarihan at pinakamagalang ang kanyang gang sa Haimen, at hindi na maiiwasan ang sagupaan ng dalawang panig. Sa kabila ng pagiging babae, ipinakita ni Rujo ang kahangahangang lakas at galing, tinalo niya ang maraming kalaban ng sabay-sabay. Maging si Zhao ay nahirapang lumaban sa kanya. Sa gitna ng labanan, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa ulo na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang konsentrasyon. Sinamantala ni Zhao ang pagkakataon at sinugod siya, dahilan para siya ay mahulog mula sa tulay kung saan sila naglalaban. Agad tumakbo si Liang upang iligtas siya, ngunit huli na at napanood na lamang niyang bumagsak ito. Kasabay nito, sa Dongma Fighting Arena, dumating ang isang negosyanteng nagngangalang Hao kasama ang kanyang assistant na si Wang at mga bodyguard. Pumunta si Hao upang panoorin ang laban ng kanyang nakatatandang kapatid na si Zing. Bagamat kulang sa kasanayan si Zing para maging isang profesional, kampante siya dahil madalas ay inaayos na ni Wang ang kanyang mga laban. Pinipilit o inuutusan ni Wang ang mga kalaban na sumuko, dahilan upang maniwala si Zing na wala siyang katapat. Sa pagkakataong ito, ang kalaban ni Zing ay si Chao, isang kakilala ni Wang mula sa Mefu Ali. Inutusan ni Wang si Chao na magpanggap lamang na lumalaban ngunit dapat matalo pa rin. Nagsimula ang laban, at ikinagulat ng lahat ng biglang sip-a ni Chao ng malakas si Zing. Nagalit si Hao at kinwestiyon si Wang, ngunit iginiit nitong palabas lamang iyon upang mas maging kapani-paniwala ang laban. Ngunit nang tamaan pa ulit ng matindi si Zing sa ulo, lalo pang nadismaya si Hao. Nag-alala rin si Wang at sinabihan si Hao na manatiling kalmado. Lumapit si Wang kay Chao upang magpaliwanag. Sumagot si Chao na sinunod lamang niya ang utos ni Wang para maging kapani-paniwala ang laban. Inamin ni Wang na inutusan niya si Chao na magtapon ng 3 suntok, ngunit hindi niya inakalang magiging ganoon kalakas ang mga ito. Inutusan niya si Chao na huwag nang lumaban sa susunod na round upang madaling manalo si Zing. Sa ikalawang round, galit na galit si Zing kay Chao kaya umatake ito ng walang awa. Hindi na nakalaban si Chao dahil sa utos ni Wang, at siya ay malupit na binugbog. Nanalo si Zing sa laban, ngunit hindi siya tumigil doon, binali pa niya ang binti ni Chao matapos ang laban. Maya-maya, sa tahanan ni Hao, nakahiga si Chao at mahina dahil sa kanyang mga sugat, habang nakatayo si Wang sa tabi. Ipinapaliwanag ni Hao na siya ay mayaman mula pagkabata, at nais niyang gamitin ang kanyang yaman upang matupad ang pangarap na maging hari ng boxing. Isang manghuhula ang minsang nagbabala na si Zing ay makakaranas ng matinding pagsubok sa edad na 45, at ngayong taon siya'y papalapit na sa edad na iyon. Naniniwala si Hao na sa pamamagitan ng pagtiyak sa ika-100 sunod-sunod na panalo ni Zing, maiiwasan niya ang sumpa. Inutusan niya si Wang na hanapin ang susunod na makakalaban ni Zing, sabay banta na kapag nabigo siya, kamatayan ang naghihintay hindi lamang sa pamilya ni Wang kundi pati sa lahat ng tao sa Mefu Ali. Sa kanilang pagbabalik sakay ng bangka, halatang balisa si Wang. Kailangan niyang makahanap ng taong handang lumaban kay Zing, at matalo. Saglit niyang iminungkahi na si Chao na lang muli ang lumaban, dahil mas mabilis itong gumaling kaysa sa iba noon. Ngunit tumanggi si Chao, tinawag ang ideya na makasarili at hindi makatarungan. Habang umiinit ang pagtatalo, bigla nilang napansin ang isang kamay na kumakapit sa gilid ng kanilang bangka. Hinihila nila ito pataas at natuklasan na si Rujo pala iyon. Mabilis na ginamit ni Chao ang kanyang kaalaman sa akupuntura upang buhayin siya. Bago pa niya maipindot ang ugat sa ulo nito, muling nagkamalay si Rujo, ngunit agad ding nawalan ng ulirat dahil sa matinding sakit. Makalipas ang kaunti, dumating ang ama ni Wang na si Chen upang makita si Rujo. Itinuturing niya itong sariling anak kahit paulit-ulit na sinasabi ni Wang na wala silang kaugnayan. Ipinaliwanag ni Chao kay Wang na malubha ang pinsala sa ulo ni Rujo. Nagbabala siya na maaaring kapareho o mas malala pa ang kalagayan nito kaysa sa sakit ni Chen. Samantala, naghihintay si Liang ng balita tungkol kay Rujo na nawala matapos ang laban kontra sa Hoto Gang. Dahil naniniwala siyang buhay pa ito, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na halugugin ang buong syudad upang hanapin siya. Tuluyan ding nagising si Rujo, ngunit siya'y litong-lito. Ang pinsala ay nagdulot ng amnesia sa utak ni Rujo at bahagyang pagkawala ng alaala.
Sa pagkakataong iyon, nakaisip ng paraan si Wang at gumawa ng kasinungalingan. Ikinuwento niyang sila ni Rujo ay magkaibigan mula pagkabata na kalaunan ay nahulog sa pag-ibig at nauwi sa kasunduan ng kasal. Idinagdag pa niya na sinalakay sila ni Zing at ng kanyang mga tauhan habang papunta sila upang bumili ng singsing pangkasal. Ayon kay Wang, wala siyang ibang magawa kundi itago si Rujo upang protektahan ito. Sa kapakinabangan ni Wang, naniwala si Rujo sa kanyang kasinungalingan. Maging siya mismo ang nagpumilit na harapin si Zing upang wakasan ang tunggalian. Kinabukasan, dinala ni Wang si Rujo sa Dongmo Fighting Arena. Pakiramdam niya'y kontento siya, kumbinsidong natagpuan na niya ang ika-100 kalaban ni Zing. Si Rujo, na litong-lito pa rin, ay pumasok sa arena nang hindi alam ang panlilinlang ni Wang. Umatake agad ng panunuya ang mga tao. Nakita nila siyang mahina at inakalang madaling matatalo siya ni Zing. Ang hindi nila alam ay nananatiling buo ang lakas at kasanayan ni Rujo sa kabila ng kanyang marupok na anyo. Nang magsimula ang laban, unang umatake si Zing, buo ang kumpiyansa na siya ang magwawagi. Sa pagkabigla ng lahat, agad na pinabagsak ni Rujo si Zing at nawalan ito ng malay. Napatulala ang mga manunood at si Wang, hindi handa sa katotohanan tungkol sa kakayahan ni Rujo. Nag-alab sa galit si Hao dahil sa kahihiyan ng kanyang kapatid. Dinala niya sina Wang at Rujo sa kanyang tahanan at inakusahan silang dinungisan ang dangal ng kanyang kapatid. Pinahirapan niya ang dalawa, tumatangging paniwalaan ang paliwanag ni Wang na walang sino man ang nakahula sa nakatagong lakas ni Rujo. Kumbinsido si Hao na ipinagkanulo siya ni Wang, kaya't inihagis niya rito ang isang palakol. Sa huling sandali, nakawala si Rujo mula sa kanyang mga bantay at nasalo ang armas sa ere, na iligtas si Wang. Sa matinding galit, muling naghagis si Hao ng 2 palakol, ngunit nasalo rin iyon ni Rujo. Hinimok niya si Wang na tumakas, at dali-dali itong tumakbo, iniwan siyang nag-iisa upang harapin si Hao at ang kanyang mga tauhan. Pagka-uwi, nagmadaling nag-impake si Wang ng kanyang mga gamit, kumbinsidong hahanapin agad siya ni Hao para maghihiganti. Plano niyang isama ang kanyang amang si Chen para sa kaligtasan. Ngunit pagkakalabas nila ng bahay, biglang dumating si Hao kasama si Rujo. Sa pagkabigla ni Wang, natalo na pala ni Rujo si Hao at ang kanyang mga tauhan, at ngayon ay pinilit pa itong lumuhod at humingi ng tawad sa kanyang kalupitan. Sa halip na gumagaan ang loob, kinabahan lalo si Wang. Nagmakaawa siyang kalimutan na lang ni Hao ang nangyari. Paalis na si Hao nang binalaan siya na huwag magsasalita at nangakong maghihiganti sa babaeng nagpapahiya sa kanya. Nagnitngit si Wang kay Rujo dahil sa kanyang pagiging padalos-dalos, natatakot na inilagay nito sa panganib ang kanilang buhay pati na rin ang buong Mefugang. Ngunit nang makita niyang nagdiriwang ang grupo sa kahihiyan ni Hao, napaiyak siya, napagtanto kung gaano kadilim ang kanyang hinaharap. Kinabukasan, tinipon ni Hao ang 3 sa pinakamakapangyarihang pinuno ng gang sa Dongmo upang magplano ng paghihiganti. Sa unay tumanggi ang mga ito, ngunit nang ialok niya ang daan-daang gintong barya, pumayag sila. Samantala, masayang namimili si Rujo ng mga singsing pangkasal, naniniwala pa rin sa kasinungalingan ni Wang. Walang interes si Wang. Sa halip na bigyan siya ng tunay na singsing, gumuhit lang siya ng linya sa daliri ng babae, saka iniwan ito sa tindahan na walang pakialam. Habang umaalis si Wang, 2 kasapi ng gang ang nakakita sa kanya at dinala siya sa kanilang pinuno na si Hong. Hiningi ni Hong ang kinaroroonan ni Rujo, na ibinunyag niyang binayaran siya para patayin ito. Bago pa makasagot si Wang, nakita ng mga tauhan ni Hong si Rujo sa tindahan ng alahas, at inutusan niya silang umatake. Sa parehong oras, isa pang pinuno na si Bao ang naglagay ng sniper sa labas. Sinabi niya rito na ang tindahan ay pagmamay-ari ng kanyang nakatatandang kapatid, na nakatayo malapit kay Rujo. Dahil sa hindi pagkakaintindihan, nabaril ng sniper ang kapatid ni Bao. Galit na galit, agad pinatay ni Bao ang sniper sa mismong lugar. Maya-maya, dumating si Lau, isa pang pinuno ng gang, kasama ang kanyang mga tauhan at inutusan silang salakayin si Rujo. Nagkaroon ng matinding labanan, ngunit nanindigan siya. Habang humihina ang mga tauhan ni Lau, dumating si Bao at ang kanyang grupo. Sa halip na makiisa sa pag-atake, binalingan nila ang grupo ni Lau, muling pinaputok ang kanilang matagal ng alitan. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas si Rujo gamit ang bisikleta. Nakita siya ni Hong at inutusan ang kanyang mga tauhan na habulin gamit ang kotse, ngunit biglang dumating si Chen at hinaharangan ang daraanan nila. Si Wang, na nasa kotse ng mga humahabol, ang humawak sa manibela upang hindi mabangga ang kanyang ama.
Samantala, sina Bao at Lau, na ngayon ay magkasangga, ay naghahanda para ipagpatuloy ang kanilang paghahanap kay Rujo. Agad namang nagtungo si Wang sa tirahan ni Hao upang magpaliwanag at humingi ng tawad. Ngunit sa halip na si Hao, si Zing ang nadatnan niyang nagpapahinga habang nakikinig ng plaka. Naiinis sa presensya ni Wang, inutusan siya ni Zing na maghintay sa ibaba. Nang sindihan ni Zing ang posporo para sa kanyang sigarilyo, aksidenteng nasunog ang benda sa kanyang ulo. Nagpanik siya at sinubukang apulahin ang apoy. Nang marinig ang kanyang sigaw, tumakbo si Wang paakyat upang tumulong, ngunit sa gitna ng kaguluhan, nahulog si Zing mula sa hagdan. Pagbalik ni Hao at makita ang kanyang kapatid na bumagsak, inakala niyang sinaktan ito ni Wang. Galit na galit, inatake ni Hao si Wang at muntik na siyang itapon mula sa itaas. Sa sandaling iyon, dumating si Rujo at namagitan. Dahil sa takot sa kanyang lakas matapos matalo ang kanyang mga tauhan laban dito, binitawan ni Hao si Wang at pinakawalan sila. Nang gabing iyon, bumulusok sa matinding panghihina at pagdadalamhati si Hao. Bilang pinakamayamang tao sa Dongma, naramdaman niyang kahiya-hiya ang matalo sa isang babae. Habang pinapasan niya ang kanyang kahihiyan, sinabi ni Zing na nakakita siya ng taong sapat na malakas upang talunin si Rujo. Ang taong iyon ay si Zhao, na ipinakilala ang sarili bilang ang pinakamagaling na mandirigma sa Haimen. Puno ng kumpiyansa at yabang, nangako si Zhao kina Hao at Zeng na madali niyang papatayin ang kanilang kaaway. Kinabukasan, dinala ni Wang si Rujo sa istasyon ng tren at binilhan siya ng tiket para makaalis ng lungsod. Ipinaliwanag niya na ang buhay sa Mefu Ali ay karaniwang tahimik sa kabila ng pamumuno ni Hao. Pinayuhan din niya si Rujo na huwag isipin ang sinabi ni Chen na anak siya nito. Ipinaliwanag ni Wang na matagal nang nawala ang tunay na anak ni Chen matapos patayin ng mga tulisan, dahilan upang siya'y maging wasak at hindi matatag. Pagkatapos, inamin ni Wang ang katotohanan. Ikinumpisal niya na ang kwento ng kanilang pagkakaibigan noong bata pa sila ay kasinungalingang ginawa lamang niya upang malinlang si Rujo na lumaban kay Zing. Sinabi niyang ayaw na niyang manloko at iginiit na kailangan na nitong umalis agad. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Wang kay Hao at nagmakaawa ng kapatawaran. Sinabi niyang patay na si Rujo, umaasang matatapos na ang galit ni Hao. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Hao at nagpa siya itong siya mismo ang magtungo upang makatiyak. Sa mga oras na iyon, narating na nina Zhao at ng Hotougang ang Mefu Ali. Sinupil nila ang lahat at hinanap si Rujo. Pagdating ni Hao, sinimulan niyang bugbugin ang mga tao upang pilitin silang magsabi. Nang malapit ng sakta ni Hao si Chen, mabilis na inagaw ni Wang ang baston ni Hao at ginawa siyang bihag, hinihiling na umalis ang lahat. Mabilis namang tumugon si Zhao, sinipa si Wang at ibinato pabalik ang baston sa kanya. Biglang lumitaw si Rujo at nasalo ang sandata bago pa ito tumama kay Wang. Nagulat si Zhao sa kanyang pagdating, dahil inakala niyang napatay na niya ito. Ngunit dahil sa amnesia, hindi nakilala ni Rujo si Zhao bilang matagal na niyang karibal. Agad siyang umatake at mabilis na tinalo si Zhao at ang kanyang mga tauhan. Muli niyang pinatunayan na walang makakatumbas sa kanyang lakas. Pagkatapos ng labanan, binalaan ni Rujo si Hao na tigilan ang pang-aapi sa mga tao ng Mefu Ali. Sa takot, umurong si Hao at napilitang tanggapin ang pagkatalo. Pagkatapos ay hinarap ni Rujo si Wang at sinermonan nito dahil pinilit siyang umalis. Mali ang pagkaunawa niya sa inamin nito kanina, iniisip niyang nagsinungaling lamang si Wang dahil gusto siyang ipagtanggol mula kay Hao. Nabigla si Wang sa maling akala, ngunit ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bagong pag-iisip sa kanya. Nagsimula siyang maniwala na panahon na para sila ay bumangon at mamuhay ng walang takot, ngayong kasama na nila si Rujo. Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging malapit sina Wang at Rujo, at saglit nilang tinatamasa ang kapayapaan. Ngunit nabasag ang katahimikan ng lapitan si Wang ng isang lalaki, ipinakita sa kanya ang larawan ni Chen kasama ni Hao at Zing, at iniabot sa kanya ang isang bote ng gamot. Inutusan siya nitong ipainom iyon kay Rujo at dalhin siya sa isang itinakdang lugar, sabay banta na nakasalalay ang buhay ni Chen dito. Kinagabihan, ayaw man niya, dinala ni Wang si Rujo sa lugar na iyon, isang restaurant. Akala ni Rujo isa itong romantikong hapunan, kaya natuwa siya nang bigyan siya ni Wang ng gintong singsing, isang bagay na matagal na niyang ninanais. Ngunit agad natapos ang kanyang kaligayahan nang biglang lumitaw si Hao. Galit sa kanyang pagpasok, naghanda siyang umatake, ngunit biglang sumakit ng matindi ang kanyang ulo at siya'y bumagsak, nagsusuka ng dugo sa harap ni Hao.
Agad na inutusan ni Hao ang kanyang mga tauhan na dakpin siya. Pagkatapos ay humarap siya kay Wang, kontento na ipinagkanulo ni Wang si Rujo para mailigtas si Chen. Mula sa malayo, napanood ni Chao kung paano kinaladkad ng mga tauhan ni Hao si Rujo habang nanatiling tahimik si Wang at walang ginawa upang tumulong. Pagbalik sa Mefu Alley, hinarap ni Wang ang mga galit na residente na humihingi ng paliwanag. Inakusahan nila siyang ipinagkanulo si Rujo dahil nakita ng lahat kung paano ito bumagsak at kinuha ng mga tauhan ni Hao. Ano man ang sabihin niya, tumanggi silang maniwala at pinalayas siya ng may galit. Pagkaraan, pinangunahan ni Chen ang mga residente, hinihimok silang iligtas si Rujo. Sama-sama silang nagmarcha papunta sa hideout ni Hao. Sa loob, pinahirapan ni Hao si Rujo, galit na galit dahil pinahiya siya nito at pinilayan si Zing. Isinailalim niya ito sa kuryente, ngunit sa halip na masira ang loob ni Rujo, naging susi iyon upang maalala niya ang kanyang mga alaala at muling matuklasan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Samantala, pinutol ni Chen at ng mga residente ang kuryente upang simulan ang kanilang pag-atake. Nagpalitan ng putok sa dilim. Nang bumalik ang ilaw, nadiskubre ni Hao na nakatakas na si Rujo. Nailigtas siya ni Chao at ng iba pa, ngunit nabaril si Chen sa likod habang tumatakas at siya'y bumagsak. Samantala, nakiusap ang mga tagasunod ng Shinsek kay Liang na siya na ang maging leader dahil naniniwala silang wala na si Rujo. Ngunit bago pa sila makapagdesisyon, nalaman ni Liang na nakaligtas si Rujo at nasa Mefu Alley siya. Kinabukasan ng umaga, nagising si Rujo sa klinik ni Chao. Lumabas siya, malalim ang iniisip. Dumating si Hao kasama si Wang, na halatang nakahinga ng maluwag nang makita siyang buhay. Ngunit wala nang pakialam si Rujo sa kanya. Bumalik na ang kanyang alaala at naalala niya ang pagtataksil nito. Tumalikod siya ng may matinding galit. Ilang sandali pa, dumating si Liang kasama ang mga tagasunod ng Shinsek at hinimok si Rujo na sumama sa kanila. Bago umalis, lumuhad siya sa tabi ng naghihingalong si Chen, hinawakan ang kanyang kamay habang humihinga ito. Malungkot, nangako siya na hindi masasayang ang sakripisyo nito. Pagkatapos, muling hinarap ni Rujo si Hao. Binalaan niya itong tigilan ang pang-aapi sa Mefu Alley at sinabihan na kung muli niyang guguluhin ang mga ito, wawasakin niya si Hao at ang kanyang mga tauhan. Nang gabing iyon, nagdala si Hao ng doktor upang suriin si Zing, na nananatiling walang malay mula sa labanan. Kinumpirma ng doktor na ligtas na ang lagay ni Zing ngunit hindi masabi kung muli pa siyang makakalakad. Humingi ng tawad si Hao sa kanyang kapatid, inamin na nabigo siyang ipaghiganti ito. Ipinaliwanag niya na si Rujo ay mula sa Shinsek, isang paaralan ng mga mandirigmang kilala sa walang kapantay na lakas. Di nagtagal, dumating si Zhao at tiniyak kay Hao na may pagkakataon pa silang patayin siya. Samantala, nakaupo si Rujo sa kanyang tirahan, iniisip ang mga araw niya sa Mefu Alley. Tinitigan niya ang gintong singsing na ibinigay sa kanya ni Wang nang may mabigat na damdamin. Damang-dama niya ang pagkawala matapos iwan si Wang at ang iba pa. Lumapit si Liang at hinimok siyang manatiling matatag, ipinaalala na malapit na siyang pangalanan bilang pinuno ng sekta. Ipinahiwatig ni Liang ang kanyang damdamin para sa kanya, ngunit iniwasan ni Rujo ang kamay niya. Makalipas ang kaunti, habang nagbabalak sina Hao at Zhao ng kanilang susunod na hakbang, dumating si Liang. Inamin niyang siya ang naglason kay Rujo noong nakaraang labanan, dahilan ng pagkawala ng alaala nito. Umamin si Liang na ipinagkanulo niya si Rujo dahil pinili ito ng kanilang yumaong guro bilang pinuno imbes na siya, sa kabila ng kanyang katapatan at sakripisyo para sa sekta. Ipinaliwanag niyang gaganapin ang isang piging kinabukasan upang pangalanan si Rujo bilang bagong pinuno. Dahil hindi niya kayang patayin si Rujo mag-isa, humingi siya ng tulong. Pumayag sina Hao at Zhao, at nangako si Hao ng 200 gintong barya bilang gantimpala kapag sila'y nagtagumpay. Nang gabing iyon, si Wang, na winasak ng trahedya, ay nagpagala-gala sa lansangan habang lasing. Sa kanyang walang patutunguhang paglalakad, nasaksihan niya ang pagpatay kay Zhao ng isang grupo ng mga nakamaskarang lalaki. Natuklasang mga tauhan pala ni Liang ang mga iyon, pinatay si Zhao upang hindi na makihati sa ipinangakong ginto. Nang mapagtanto ang pagtataksil ni Liang, nagsimulang magplano si Wang kung paano pipigilan ang kanyang masamang balak. Kinabukasan, tumayo si Rujo sa harap ng mga nakatatanda at mga kasapi ng Shinsek upang simulan ang kanyang seremonya ng pagkakahirang. Biglang dumating si Hao kasama ang 3 pinunong gangster na kanyang inupahan upang patayin siya.
Ang kanilang pag-atake ay nagdulot ng kaguluhan at nagsimula ng marahas na laban ng mga gang. Sa gitna ng labanan, nagkunwari si Liang na puprotektahan si Rujo mula sa mga putok ni Hao, ngunit sinaksak niya ito mula sa likod. Lumapit si Hao at sinabi sa kanya na ang pagtataksil ng taong pinagkakatiwalaan ay siyang pinakamalaking sakit. Habang naghahanda si Hao na tapusin siya, dumating si Wang kasama ang mga tao mula sa Mefu Alley, dala ang walang malay na si Zing. Ginawa nilang bihag si Zing, kaya napilitan si Hao na palayain si Rujo. Nakipaglaban si Wang kay Hao, habang ang mga tao ng Mefu Alley ay lumaban kay Liang. Samantala, ginamit ni Chao ang acupuncture upang buhayin si Zing, na nagising ng lubos na magaling. Nang makita ang labanan sa paligid nila, hinimok ni Zing si Hao na umalis, iginiit na wala ng dahilan upang ipagpatuloy pa. Sa pakiusap ng kanyang kapatid, nagparaya si Hao at iniutos sa kanyang mga tauhan na umatras. Ngunit tumanggi si Liang, idineklara niyang hindi pa natapos ang kanilang tunggalian. Pinabagsak niya si Hao hanggang mawala ng malay at saka hinabol si Wang, na buhat-buhat si Rujo na sugatan. Sa isang tulay, naabutan ni Liang si Wang. Pagod na pagod si Wang ngunit nanindigan upang ipagtanggol siya. Kahit hindi bihasa sa laban, tumanggi siyang sumuko at tiniis ang mabagsik na pag-atake ni Liang. Dahil desperado at determinado, ina-activate ni Wang ang isang bomba at niyakap si Liang, handang pasabugan iyon at tumalon silang dalawa mula sa tulay kahit pakapalit nito ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang araw, ang arena ng pakikipaglaban sa Dongma ay ginawang lugar ng pagsasanay para sa Shinsek at sa mga residente ng Mefu Alley, pagtupad sa hiling ni Zing bilang bagong alagad ni Rujo. Sa ikinagulat ng lahat, muling nagbalik si Wang, buhay at walang pinsala, upang muling makapiling si Rujo at ang iba pa. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.